Okay. Sige po, inanyayahan ko po lahat na tumayo. Sama-sama po tayong umawit. And let's declare na kailangan po natin si Lord na maghari. Nanunumbalik sa iyong paglingap, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, Panginoong Hesus, maghari ka sa buhay ko, sa puso ko. Panginoong Hesus, maghari ka. Minsan pa po. Nanunumbalik sa iyong paglingap, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Hesus, maghari ka sa buhay ko, sa puso ko. Panginoong Hesus, maghari ka. Nanunumbalik sa iyong paglingap, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, Panginoong Hesus, maghari ka sa buhay ko, sa puso ko. Panginoong Hesus, maghari ka. Maghari ka, Panginoon. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Hesus, maghari ka sa buhay ko, sa puso ko. Panginoong Hesus, maghari ka.
tuloy po tayong manahan sa presensya ng ating Panginoon. At nawa po ay asamin natin talaga na sa buhay natin, siya po ang kuhanan natin ng lakas. Tanging sa Kanya lang po tayo manalig. At nawa po, ang katawan natin ito ay maging tahanan ng ating Panginoon. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo pag hindapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaliig ka at sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo pag hindapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaliig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mo tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan na walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo pag hindapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaliig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan na walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at Hari ka, Panginoon, sa buhay na ito, sa katawang ito, sa pag-iisip na ito, Panginoon, maghari ka. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mo tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan na walang hanggang mga papurit magsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mo tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka,
Sa buhay namin ito, ikaw lang yung karapat-dapat na maghari. Espiritu mo lamang po ang gusto naming maranasan. At yung pagmamahal mo po, Panginoon, ang talagang gusto naming makamtan sa bawat araw ng aming buhay. Sa gabi pong ito, nagpapasalamat kami dahil idinako mo po ang bawat isa sa lugar na ito, sa iyong iglesia, upang makita ka, maramdaman ka, Panginoon, maranasan ka, at lumapit sa iyong paanan. Idulog yung mga pangangailangan ng iglesyang ito, Panginoon, simula sa pinakasimple hanggang sa pinakamalaking problema. Alam namin, Lord, na sa iyo kami dapat humingi ng tulong, unang-una sa lahat. Kaya po, Panginoon, we are excited for tonight. Nakakaharapin mo po kami. At ito po ang aming samot panalangin. Alam namin hindi mo kami bibiguin, Panginoon. Ang pananampalataya namin ay tanging sa iyo lamang. Ito po ang aming samot panalangin sa nag-iisa at dakilang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Tayo po ay magsabi ng Amen. Ayan po, kung sino pa yung may gustong mag-testify, simula Thursday, last week hanggang kanina, gusto niyo pong magpatotoo, then malaya na po kayo dito sa mic. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi yung mga nakaraang linggo, nagbabadya na naman yung aking sipon, trangka. So actually, nag-ano din ako ng ilang araw, parang hindi rin ako pumasok ng ilang araw kasi tinrangkaso nga rin ako. Pero ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon, dati kasi, kapag po sinisipon ako, tsaka tinatrangkaso kung ganun, ang tagal, bago matanggal yung ubo, ganyan, ubo, sipon, ang tagal-tagal talaga. Pero salamat sa Panginoon at mabilis niyang hinupa yung anumang nararamdaman ko. Tsaka nung mga nakaraan din, dami kong singaw. Pero ganun pa rin naman, di naman ako nahirapan kumain. Kaya wala ring effect sa katawan ko. Kaya salamat sa Panginoon. Magandang gabi po sa bawat isa. Kasi natutuwa po ako, ito lang pala yung higaw. Kasi po, si nanay, di ba, na hospital last month, may nagsabi sa amin na pwede naman siyang, kahit konti dun sa mga naibayad namin sa hospital is, pwedeng ilapit sa mga government agency. Yan. Basta nilakad ko siya. Para po kasi na magmula nung nagka-okay kaming magkakapatid, yung bang awa ko dun sa kapatid ko na puro na lang siya yung nagpo-provide ng lahat ng mga gastusin ni nanay. Naaawa ako sa kanya. Yun yung naramdaman ko, naawa ako sa kanya talaga. Lumapit ako ngayon sa yung, di ba yung nakakahiya talaga. Kasi alam mo na meron yung kapatid mo kahit papaano, tapos gagawin mo yung ganun. Pero ako po, kinalimutan ko yung hiya. Pumila ako sa PCSO, pumila ako sa munisipyo, pumila ako sa DSWD. Lahat ng yan, yung parang as Christian, parang iniisip ko, mahiya ba ako? Mabuting gawain naman yun, hindi ka naman magnanakaw, di ba? Instead na sa ibang mga, mapunta yung mga ganun, makatulong na sa mga katulad namin na wala naman talagang ilalabas. Thank you, Lord, kasi may mga registration daw online sa PCSO. Aminado po ako, isa akong TAN-GA when it comes to computer. Talagang wala talaga ako, kahit yung mouse nga na yan, hindi ko siya kayang paggalawin. Sabi ko, sir, hindi ko po alam. Sabi ko, wala po akong alam dyan. Yung pamangkin ko, magkakontak kami, nandun siya sa BSU, nag-aaral, naaano ko siya, nadi-disturb ko siag. Tapos sabi niya, tita, parang awa mo na, humanap ka na lang ng pabayaran dyan. At bahala ka na, paggawa ka na lang, pa-register mo lang si Lola. Sabi, paano ko ibabayad? Ang pera ko lang 90 pesos.
Sabi ko, Lord, pumunta ako sa gilid. Sabi ko, Lord, gusto kong maramdaman yung pagkilos mo sa oras na to. Sabi ko, even though napakaliit lang tong nabagay sa harapan mo, pero iti-treasure ko to talaga na yung pag-ano ko ng pananampalataya sa iyo. Lord, tulungan mo naman ako. Send me an angel. Sabi ko, Lord, please send me an angel. Naku, nakita ko, nakaupo yung lalaki dun sa parang may hawig pa nga siya kay Brother Renison. Pero paliitin mo lang siya ng konti. Sir, pwede po bang patulong? Sabi ko nga, kumbaga, pasensya na po kayo kasi yung galak ba na natulungan ka ng Lord doon sa oras na yun, yung bang talagang na-overwhelm ako. Sabi ko, sir, pwede po bang patulong? Pa-register din po, dyan sa computer na hawak niyo. Sabi, sige po, Nay. Sabi sa akin, hinakitibo ko. Sige po, Nay. Sige po, pagkayari niya. Nay, sige po. Sir, hindi ko po alam paggalawin yung mouse na yan. Hindi ko po talaga alam. Pasensya na po kayo. Tangi po ako pagdating sa computer. Sige, Nay, binigay mo. Tiwala niyo lang po lahat ng mga kailangan ko para ma-register ko sa iyo. In short, story, nai-register niya ako. Nakakuha ako ng 10K sa PCSO ng guarantee letter. Dahil sabi ko, malaking tulong na po to, Lord, para sa kapatid ko. Tapos punta naman ako sa DSWD. Doon naman ako pumila. Ang dami kong hinilapitan tulong, pero baka po kasi, kaya ko po gustong i-testify ito. Baka po may ibang mga tao, hindi po tayo as Christian ha, hindi ako nag-iisip ng masama sa mga kapatiran. Ang nag-iisip ako na hindi tama sa hindi natin kapatiran na makakakita sa akin. May tomboy po akong nakilala doon. Michelle Marasigan. Sabi niya, Nay naman ang tawag niya sa akin, kaya malinis ang kalooban ko. Nay, gusto niya pupunta tayo doon kay DSWD, doon sa Malolos, Sabi ko, sige, tara. Punta kami. Yung hindi na po ako nakakasulat. Talaga, di ba? Alam ni Teacher Beth yun. Hindi na ako nakakasulat ng, pag pinagsulat mo ako, mula pababa hanggang pataas na yun makakarating. Sabi ko, pwede mo ba ako, Michelle, tulungan? Sige, Nay, ako na lang. Tapos nung oras nga na yun, di ba, 19 na lang yung pera ko. Pupunta pa kami kung saan-saan. Tapos may ipapasirox pa ako. Sabi ko, Lord, thank you kasi yung tao na to, ginawa mong instrument para makatagpo yung pangangailangan ko nung oras na yun. Sabi ko, Lord, talagang kumikilos ka even sa small na details ng mga pangangailangan namin. Talagang, ibig ko talagang maiyak nung oras na yun. Tapos sabi ko, paano ako uuwi? Kasi kulang na yung pera ko. Nay, ako na po bahala. Talaga. Tapos nagkausap ulit kami. Chinat niya ako. Sabi niya, Nay, punta po tayo sa kay ganon. Sabi ko, sige, okay lang. Ako naman ang taya. Kasi, di ba? Nangutangan ako ng loob sa kanya. Hindi sa binabayaran ko siya. In return naman, magmagay ka naman ikaw naman ang meron. Tapos alam niyo po, na-sharean ko siya. Sinyer niya sa akin yung life niya na parang pangit naman talaga sa parang hiningi nating mga Christian kasi may partner siya. Tapos sabi niya, alam mo na, may partner ako, ganun. Huy, ano ka ba? Sabi, nagulat ako kasi hindi ko na-expect na ipagtatapat niya sa akin yung ganong may partner ako. Sabi, huy, sister. Ang tawag ko talaga actually sa kanya, sister. Kasi, sir, ano ba? Ang Lord, gumawa lang yun ng babae at lalaki. Walang tomboys. Sabi, Nay, okay lang po yun. Basta po pinagpapala kami. Sabi ko, alam mo kapatid, mali yung pagtingin mo pagtungkol sa Panginoon na hindi ko mo pinagpapala ka, tuloy mo lang yung mali. Sabi ko, sharean kita. Pero at the end of your life, sabi ko, kasi hindi ko siya noon lang kami, napakaliit lang ng pagkakataong magkakilala kayo, di ba? Pero yung pinakamahalaga sa akin doon, kinakatuwa ko, naanuhan ko siya, na ang Lord, sabi ko, nag-iintayan ng mga tao na lalapit sa Kanya, basta mag-repent lang. Sabi ko, hindi tayo dapat magmalaki. Basta tandaan mo lang, kapatid, nilikha tayo ng Panginoon na isang babae at lalaki lang ang dapat. Kaya niyo po, Nay, pag-iisipan ko yan. Pero maaari ko pa siyang ipagpatuloy kasi messenger, kami, friend. Kaya sabi ko, sa mga bagay na maliliit na yun, pwede tayong makapag-share, di ba? Sabi ko, Lord, thank you kasi sa privilege and favor, binigyan niya po ako. To God be all the glory po. Ay, kabayo. Magandang gabi po sa bawat isa.
ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon talaga. Parati ko itong pinapasalamat kay Lord dahil talagang binibigyan pa rin kami ng kalakasan na mag-asawa. Kaya talagang dapat dadalo kami sa mga gawain ganito habang mayroon talaga kaming lakas ng katawan na nakakalakad pa. Kasi pag hindi ka na nakakalakad, hindi ka na makakarating dito. Kaya sinasamantala namin na habang nakamalakas pa kami, nakakadalo kami dito sa gawain na to. Dahil tatanda rin tayo at manghihina, hindi na kami makakaatin. Kaya talagang parati kong pinasasalamatan ng Panginoon dahil binibigyan niya pa kami ng lakas ng katawan. Kaya sa Diyos ang lahat ng papuri. Hello, yan. Good evening. Good evening po. Gulat na gulat si Brother B sa akin, nakakaasar. Parang napaka-imposible ba ako? Sige po, pray muna po tayo. Father God, we thank you again. We glorify you. Salamat, Lord, na binigyan niyo po akong pagkakataon para makapag-share tonight. Thank you, Lord, sa message na mo na i-share, na ibinigay po sa akin at na i-share ko po sa mga nandito ngayon, Lord. May this word not be my words, but your words, O Lord. The message doesn't just come from me, but from you, Panginoon. Maraming salamat po ulit at maging pagpapala po ang mensahe mo ngayon para sa aming lahat. Ito po ang aming panalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Ayan. Siguro yung first ko is question muna. Sabi, naisip kong maging question is, yung topic ko kasi actually is pinag-pray ko siya, pero yung topic is more of, Lord, hiningi ko specifically yung topic na yon, na doon mag-evolve yung message na i-share ko. Kasi very timely siya for me, and I think timely siya, pwedeng applicable din po siya para sa inyong lahat or sa ating lahat. So the question lies on, ano po yung mga kinakatakutan natin? Yung mga fears natin. Yan. May fears po ba tayo? O wala na tayong kinakatakutan? Ano? Ano daw? Wala naman din. Ayun. Di ba po yung fears natin can come from parang maraming, pwedeng panggalingan yung fear. Yung mga simplest na fear na meron tayo. Fear sa ahas. Di ba may iba't ibang klase ng fear? Fear sa mga hayop na pwedeng makasakit sa'yo o ganyan. Sa LK lang tsaka si Gail, di naman nakakasakit pero takot sila sa spider. Basta nakakita ng spider, sobrang nagtatatalon talaga sila kahit gano'n siya kaliit. At saka sa ipis, yan. Si Joel, yung mga masashare ko kasi yung mga alam ko, di ba? Si Joel may fear of heights. Pero depende sa heights. Depende ko sa nakasakay. May fear siya sa heights kung nasa eroplano, pero pag nasa barko, hindi. May fear siya sa mataas na lugar, pero pag nasa bundok, hindi. So yung fear niya medyo dependent. may dependency yung fear niya. Ang dami pa nating mga fears. Personal fears. Fear. Meron ako napanood yung kay interview ni sa Tony Talks. Tsaka magkakausap sila si Mariel, tsaka si si Bianca. May isang question doon. Sabi doon sa question is, tanong kay Tony, takot daw ba siyang mamatay? So napaisip siya. Pero mabilis naman yung sagot niya. Sabi niya is, as a Christian kasi, hindi siya takot mamatay, pero natatakot siya dun para sa mga maiiwan. Hindi naman para sa sarili niya. Pero kung para sa sarili niya, hindi siya natatakot mamatay because alam niya na where she's going to. And like her, ganun din po tayo as Christians, we are not afraid to meet the Lord na pinakahihintay naman natin, na dapat inaasam natin na ma-meet natin si Lord at the right time.
So yun. And with that, ako po, kaya ko sinabi na specifically hiningi ko yung message na to tungkol sa fears is because siguro right now, in terms sa trabaho ko po specifically, may fear ako of dahil maraming nangyayaring changes dun sa organization namin, sobrang stressful. Yung fear ko na yung mga tao mag-resign, ganyan. Yung fear ko na magpasaway sila, yung ganon. Yung fear ko na hindi ko magawa yung work ko, na yung bagong job na binigay sa akin. Kumbaga ganon. May fear ako na baka mag-fail ako. And pag nag-fail ako, saan pala ko sinasabi kay Gail? Sige, kapag hindi ako nakapagtrabaho, wala kang pagkain. Pag di ka nakapagkain, paano ka papasok? Ganyan. Kumbaga yung ganong fear na nasasabi ko din sa kanya. Yung nasi-share ko na parang ganon. So, ganon ko nakita yung right now, ganon po yung state of conditioning ba? Yung state ko sa trabaho. Sa personal life, meron din ako mga fears. May kinuha kaming bahay. Medyo matagal pa siya. Siyempre, huhulugan pa siya. So, nandun yung fear na matatapos kaya namin to. Anong mangyayari? Pag nag-resign ako, ganun. Kakayanin ba namin na matagpos yung bahay? Yung fear na may bahay ka nga, walang gamit sa loob ng bahay. Saan mo kukunin yung pambili? Yung ganun. So, ang dami pong fears, no? And each fear na meron tayo, iba-iba din yung responses natin doon sa mga fears na yon. So, yung i-share ko po ay, wait lang. Nakita na yata. Ayan. Ano po ba ito? Yan. Fear responses. So, yun nga po nasabi ko, fear responses is iba't ibang reaksyon. Iba-iba yung pwede nating maging response kapag nakakaramdam po tayo ng fear. Diba? Ano ba yung mga responses na yon? Meron po akong nakuhang 4 na responses. Yan. Yung una po is fight. Parang feeling ko, yan yung pinaka-common na response, o yung parang kadalasan, yan po yung nagiging response natin. Yung fear na, paano ba? Yung fear po na lalabanan. Depende ngayon, yung tanong kung paano ka lalaban. Di ba? Yung text po about that is galing sa 1 Samuel chapter 17, which is yung story po ni David and Goliath. Pero nung binasa ko siya, sinanap ko siya, sabi ko, parang wala akong makita na, wala naman akong makita na statement doon na David feared Goliath. Hindi ko siya nakita na specifically sinabi doon. Ang nandun is, yung mga tao, they fear Goliath. Kaya nga walang lumalaban po sa kanya, di ba? So parang, hindi si David yung topic na mayroong takot, kundi yung mga ibang tao. Pero he actually had the courage to fight. Yun yung yun yung lesson na makukuha natin. Yun yung response na gusto ko po na makita natin how David responded dun sa takot. Siguro inisip ko, sabi ko, di lang ba nabanggit doon sa word sa Bible, specifically na David also feared. Pero siguro naman, sa laki ni Goliath, mayroon din siyang nararamdaman na fear, na nakakaramdam din siya ng takot doon sa napakalaking tao na nandun sa lugar nila, na lahat ng tao ay natatakot. Ikaw ba naman hindi ka matatakot? So I think meron din, but it was not siguro lang, that it was not just stated clear, as in boldly doon. Pero sa atin, sa panahon natin ngayon, we also have the same fears na ang nagiging response po natin is to fight. Gaya ng sabi ko kanina is a fight. Ang tanong is, paano ka nagpa-fight? Are you fighting? Sometimes we fight po physically. Pag mayroon kang kalaban, ang tendency,
susuntukin mo, yan, susuntukin mo, or sisipain mo, sasampalin mo. Physically, you fight. No? Pero, meron ding fight na sabi nga ay, yung term natin, diba, laban lang. So, it doesn't necessarily mean na fight is physically fighting physically. Gumamit ka ng strength mo. Pero may laban that you just need to parang go on, magpatuloy ka, lalaban ka. So, kunyari, may takot ka, may takot ka na, ano bang specific? May kinakatakutan ka. And, ang tanong is, magsa-stop ka ba o tutuloy ka? Yun. Didiretso ka ba o matatakot ka na lang? Ayoko na, hindi na ako tutuloy. Ganon. Very common na example ko dyan ay yung fear ni Joel na fear of heights. So, kung may fear of heights ka, di ba, kung nandun ka nasa isang pwesto ka o nasa isang lugar ka na takot ka, I mean, bago ka pala pumunta doon, ang tanong is, maglalakad ba si Joel papunta doon sa part na mataas? O wag na lang? No, kadalasan, wag na lang. Wag na lang siya. Kasi alam niya yung, natatakot siya. Alam niya kapag may nararamdaman siya na kakabahan siya or ganyan. Another example is yung stage fright. Siguro mayroong mga ganun sa atin. O baka wala na. Feeling ko sa mga taong nandito ngayon, wala naman na. Yung tatayo ka, tapos magsasalita ka, tapos kaharap mo is maraming tao. Diba? Yun. May ganun din na hindi mo kayang tumayo in front of a lot of people. Pero ang tanong is, paano mo i-win yung sarili mo or paano mo haharapin yun and win that fear, over that fear. Yun ay tumayo ka. Nakakatakot pero tumayo ka. You have to stand there and try mo na tumayo at magsalita in front of them. Kasi unless you try, unless na mag-step ka, hindi mo malalaman at hindi mo masusubukan kung kaya mo o hindi. Okay? So yun lang siguro po dun sa story. Sige, Aaron. Ayan, David trusted God and faced the giant with courage. Ang key verse is, the battle is the Lord's. Siyempre, alam natin, dito kasi specifically, it's really a battle na pinag-uusapan, no? Pero, again, fear is hindi lang naman laging tungkol sa labanan. Hindi lang tungkol sa two people o dalawang grupo na mag-aaway and then, yun yung battle. Marami tayong battles in life na kailangan natin na maging matapang tayo and fight. Fight. Sabi sa Koreana, adja. Diba? Adja. Fight lang din po. Siguro ang kailangan lang din po natin na parang maging mindful tayo, like I said, is hindi lahat ng fight is ginagamitan ng physical na laban, na paglaban. Okay po. Next. Ayan, meron pa yung isa pala. Fight, courage to stand. So, yun po, yung message, yung last question ko dyan na gusto ko lang din na iwan is, sa atin po ngayon, mayroon tayong mga sariling giants sa buhay natin. Giants are the fears na meron tayo. Ano po yun? Ano po kaya yung mga fears na kinakaharap natin? So, yan. The next approach or response is to flight. To flight. Lumipad. Mawala, magtago, yan. Kadalasan yun pa yung pag meron kang kinakatakutan, parang gusto mong lumayo na lang, umalis na lang, palayo dun sa kinakatakutan mo. Parang ganon, kinakatakutan mo yung isang tao, ayaw mo sa kanya kasi natatakot ka sa kanya. Sa school, natatandaan ko nung high school, may teacher kami na pag naglalakad pa lang siya, ayaw na namin. No, kaya lang wala kaming choice. Hindi kami makakalis ng kwarto kasi subject niya yun. So wala akong choice. Pero hanggang pwede mo siyang iwasan sa hallway, sa canteen, ganon. Parang sa sobrang takot namin sa kanya, iiwas na lang kami. Bibili kami ng something sa canteen. Hindi na kami pupunta doon kasi natatakot kami sa kanya. Kasi yung approach niya is different. Parang ganon. Basta in short, nakakatakot yung teacher na yun. So, kami na yung umiiwas, lalayo na lang kami sa kanya because of the fear na nararamdaman namin towards that person. So,
ang text po natin ay galing sa 1 Kings 19, where Elijah flees. Doon sa text na to, no, alam natin yung story ni Elijah and bakit siya lumayo. Pero sa story ni Elijah, lumayo siya, pero yung sa paglayo niya, doon niya naman na-meet si God. So sometimes, we fly and lumalayo tayo, umiiwas tayo, pero that's where we would be meeting the Lord. Pwedeng lumayo tayo and be on that side, ano ba yan? Gumilid lang, be on a safe place, and be with the presence of the Lord dun sa panahon na kailangan mo nang magpapalakas ng loob mo. If you feel that fear, no, ang kailangan lang pala ay step away for a while. Pero yung pag-step away is hindi dapat pa-step away sa Lord. Kasi sa Lord lang din yung magbibigay ng lakas ng loob at ng tapang sa atin to fight that fear. So, hindi rin natin masosolve yung bagay na yon kung we're gonna step away from the Lord. Pero kailangan din po ay hingin natin yung guidance ni God when we decided na lumayo at gumilid. Sa sitwasyon natin, I think, no, even dito sa church, mayroon tayong mga kasama minsan that they chose to step away or to leave. But that doesn't mean na lumalayo din sila sa Lord. Yun yung lagi na, I remember din yung message or yung isang preaching ni Arno na talking about that is that ipagparihin natin na lumayo sila sa isang lugar o dito, pero they continue sa labas. No? Okay. Ayan. Elijah ran in fear, but God met him with rest and care. So, the Lord, siya yung magbibigay sa atin ng kapahingahan, ng pag-aalaga sa mga panahon na restless tayo kasi takot tayo, nakakaramdam tayo ng pagkatakot, no? And yan, key verse, the journey is too much for you, sabi niyan. Sabi sa 1 Kings 19:7. So the question I'm gonna leave is, where do you go when you feel overwhelmed or you feel that fear? Saan po tayo pumupunta? Kanina iniisip ko, saan nga ba ako pumupunta pag mayroon akong kinakatakutan o mayroon akong worry? Kasi sometimes baka ang term natin is, wala mo akong kinakatakutan eh. Pero ang totoo, ang dami mong worries, inaalala. Ang dami nakakabagabag sa'yo. So, saan tayo pumupunta? Yung pag-flee natin, yun nga yun yung pagtakbo natin o paglayo, saan tayo pumupunta? We have to also be careful. Kasi baka po yung pupuntahan natin, hindi makakabuti. Kunyari, nakipagchismisan ka, nakipagchikahan ka, tapos yung kachika mo, nachika sa iba. So, ganun. Kumbaga parang we also have to be careful. Yun, maging careful tayo. Saan tayo pupunta? Pupunta ka ba sa kwarto, magsasarili ka, magpipray ka? Better, best approach, no? Or maybe you need someone to talk to, pero be careful and be choosy. Who to call, who to talk to. Dapat yung makakausap mo and those times is yung tao makakapagpalakas sa'yo, makakatulong para matanggal yung worry mo, hindi makakadagdag ng worry mo. Kasi hindi nakakatulong yun sa'yo. Kaya ka nga lumayo kasi meron kang inaalala, tapos pupunta ka, tapos dadagdagan mo lang din siya ng alalahanin. So that's a reminder for us po. So sabi ko dito sa ninote ko kahapon is, sometimes we flee to keep ourselves safe. So, and restore ourselves. So sa paglayo at sa pananahimik sa isang side, we also need to parang take that time to restore yung sarili po natin. The best is to really talk to God while you are alone. It's your alone time with Him talaga. Okay po? So, yun yung flight. When fear makes us run, kaya tayo lumalayo kasi natatakot tayo. Freeze! Frozen na frozen, Frozen siya. So, story nito ay galing sa Mark 4, wherein the disciples
ay natakot nung palubog na ang bangka. So, wala silang ginawa. Na-freeze sila. Parang na-stop sila. Even if alam nila that the Lord is with them, wala silang ginawa. Parang stop dance. Na-stop dance na lang sila dun sa loob ng barko. No? Wala silang ginawa talaga. So, the disciples froze, but Jesus calmed the storm. So, minsan po, pag natatakot tayo, yun yung isang approach or response natin. Ano ba yung term? Nonchalant. Wala na lang, okay, bahala na lang, bahala na si Lord. Minsan ganon yung ginagawa natin, no? Parang positively, okay siya kasi you feel na parang you give God the control over that on your situation. That is if kung totoo sa sarili mo na kaya ka na nanahimik kasi you let Him do kung ano yung plano niya for you on that specific situation. But we have to make sure na kaya tayo nananahimik o bakit tayo hindi gumagalaw is because we're waiting for Him to tell us what to do in prayer. Pero kung nananahimik ka lang, wala ka namang ginagawa, hindi ka din nagpe-pray, hindi ka nag-aantay ng message galing sa Lord, well, wala siya. Parang walang kwenta nung response mo. Parang ganun. Kasi wala ka naman palang inaantay eh. Ang technically, ang inaantay mo lang, bahala na kung anong mangyari. You're not praying about it, you're not asking God about it, you're not waiting for the right answer galing sa Lord. Kasi you don't really ask kung ano talaga yung gusto ng Lord. No? Pag natatakot, may mga tao na, parang ako sa trabaho ko, pag meron ako nakikita na natatakot sa akin, meron ako isang tao right now, bago siya. Medyo, bago lang kasi kaming dalawa. Bagong team member ko lang siya. Pero from the team lead na pinanggalingan niya, alam ko na medyo may alam na ako kung paano siya magtrabaho, ganyan. And then nung ngayon, na time ko, kahit sabihin ko na mag-OT, kahit nire-require, sabi ko, required mag-OT, hindi siya nag-OT. Deadma lang siya sa akin. Wala siyang ginagawa. I don't know kung bakit ganun yung response niya sa akin. Pero, makita ko, meron siyang isang final na OT na 6 hours, parang ganun. Tapos yun, kinol ko lang din yung attention niya. And then, when we talked about it, parang nasanay lang siya na ganun lang. Parang nag-aantay lang siya. Kung kunyari, pasahan ng sweldo, i-approve ko ba o hindi. Parang sa kanya, baka daw kasi hindi ko i-approve. So, final na lang niya. Tapos, sabi niya, kung gusto kong i-approve niyo po. Kung ayaw niyo pong i-approve, okay lang din po. So, anong klaseng yun? Anong klaseng mindset na parang, kung talaga naman nag-OT ka, ba't hindi ka nag-file? Kasi natatakot daw siya na, questionin ko pa yung OT niya, ganun. Yung parang baka hingan ko pa siya ng kung ano-ano. So better yet, file ko na lang. Pag di na, pwede bala na, thank you. Parang ganun lang yung, ganun siya ka-nonchalant yung response niya sa pagkatakot niya sa akin. Napaka-simple pero wala lang, natatawang naiinis ako dun sa ganong mindset kasi niya towards that. So, freeze, deadma, waiting, walang ginagawa, doing nothing. No? Pero the best approach is to wait while praying and trusting the Lord. Why are you so afraid? Sabi ni Lord, sabi ni Jesus sa mga disciples, no? Yun. And what fear makes you feel stuck? Saan ka na sa stuck up? Yung dahil sa takot mo, nag-stop ka na nga. Wala ka na lang gagawin. Kasi sa takot mo, di mo na alam kung mag-go ka o hindi. So, eto na lang. Nanigas ka na lang. Nanigas ka na lang kung saan ka nandun dahil sa takot mo. When fear paralyzes. And then yung last na fear approach or response is fawn. Ano ba yung fawn? Charing. Fawn. Hinanap ko sa Tagalog yung fawn. Parang nakalagay doon is either positive tsaka negative. Isa, masyado kang papansin. Yung parang OA ka naman. Ganon. Yung isa, fawn. Overly reaction. Or yung kabila naman is weak response.
Or, yung weak response, yung you deny na lang. Wala na lang. Wala ka nang pakialam at all. And then, the story na nakita ko na related dito ay Peter denies Jesus sa Luke 22. Peter gave in fear but was later restored. And alam natin yung story ni Peter wherein dininay niya si Lord ng 3 times, di ba? So sa sobrang takot niya na makasali siya sa parusang ibibigay sa Lord at sa kung anong gagawin sa kanila dahil sila ay mga tagasunod ng Lord, yung fear na yon brought him to denying the Lord na lang kasi takot nga siya na madamay. Yun yung naging initial response. Last week, may RTO kami. Kinukwento ko kay ate, grabe te. Di ko alam kung mahihiya ako sa sarili ko bilang Kristiyano o ano. Kasi, yung nag-uusap yung dalawang office mate ko, pinag-uusapan nila yung mga politiko na kukulong. Kukulong, ganyan. Oh, si ano nga eh, ganyan. Sabi niya ganon. Si Revilla, nakulong na nga eh, ganyan. Sabi niya, bakit yung si Villanueva hindi pa na nakukulong, ganon? Sabi ko, naku Lord, anong gagawin ko? Sabi ko, sasagot ba ako dito? Sasagot ba ako dito? Parang ayaw. Sabi, meron pa siya, sinundan niya pa. Nakakainis yun eh. Ginagamit si Lord. Sabi niya gano'n. Kaya ako nainis sa kanya. Si Lord ginagamit niya, pero puro kalokohan naman ginagawa niya. Yung gano'n yung parang gusto kong sumagot and hindi naman fight, but to explain. Pero sabi ko din, Lord, pag ba nag-explain na ako ngayon, ano yung magiging result nun? Parang, wala naman akong na ipagtanggol siya as politiko. Di ba? Pero, kumbaga, as brother in Christ, parang, I don't want na nakakarinig ng ganon. Lalo na hindi naman tungkol lang din kay Senator Villanueva. They are somehow talking about Christians. Yung mga nag-share, yung mga taong boldly. So parang feeling ko ako din yun. Parang ganon. So, but admittedly, I did not answer dun sa convo na yun. Number 1, di mo na ako kasali sa usapan. Narinig ko lang naman siya kasi nasa tabi ko silang dalawa. Tapos number 2, parang, ayun nga, I chose to not talk na lang kasi I don't think it would help yung, I don't think na mababago ko yung perception nila nung oras din na yun. And dahil katrabaho ko sila at makakasama ko sila ng matagal, parang napakahirap kung yun yung magiging barrier namin habang nagtatrabaho kami. But I pray, sabi ko, Lord, sana may mag-open up sa buhay nila na mabago yung perception na yun. And if hindi yung sitwasyon ngayon ni Senator Villanueva, sana parte ako na maging pagbabago ng perception nila towards us. And I was able to, parang siguro very happy, and i-share ko na din na testimony is that nung day na yon, since kami, bagong grouping kami. So may mga bagong team member ako, may mga old team member ako na naging team member ko na din. And everyone actually has that worry. Doon sa bagong grouping ba, magiging successful daw sila, baka hindi nila ma-meet yung targets nila. So mayroon silang worry na baka yung bagong team lead nila, hindi nila makasundo, baka ako yun, yung ganon. Yung ang dami nilang worry talaga nung time na yon. So, ang daming parang hearsay, ganyan. Mga chika-chikahan nilang mga team member. Tas dami nilang question. As in, sobrang gulo. Hindi naman magulong yung kami doon, pero magulo yung isip nila. Magulo yung feelings nila. May nag-express na magre-resign, kasi baka hindi niya kayanin yung trabaho, may nagpingsahan, Miss Now, pwede po ba lumipat na po ako sa team nyo? Kasi yung pong napuntahan kong team, puro po mga oldie sila, ganyan-ganyan. Ako po, bago pa lang po ako, ganyan. Tapos baka hindi ko po kaya yun kasi priority accounts yun. Sabi niya, bago lang ako, baka hindi ko po ma-meet yun. Tapos, meron pa siya, sabi niya, tsaka yung effort na ibibigay ko po doon, baka hindi po well compensated. Yung mga ganon. So, ang dami ng worry, no? May mga ganon.
yun nga, may nagplan pa na mag-resign, na parang yun yung naging approach nila to fly na lang. Just because of that simple change dun sa organization. And nung after namin silang i-meet, hindi ako talaga yung tower lead. Parang ka-level ko lang siya, pero hindi ako talaga yung tower lead namin. And I am just really thankful and praise God na nabigyan ako ng chance na sabi ko sa kanila after the meeting, okay lang, magpipray tayo. So I wanna pray for everyone sa team na to ngayon. And that was the first time kasi dati parang yung team ko, yung maliit lang, walang tao, pang siyam ako. Ganon, yun sa team ko lang. Pero ngayon medyo madami kami, around 40. So, I'm just happy and I'm happy and blessed na kahit very simple chance na ganon, I believe na share ko sa kanila. Hindi yung pagiging Kristiyano ko o yung dahil nagpray ako. Pero what I prayed for them and I pray na sabi ko, Lord, sana dun sa prayer na yon matouch mo sila and makita nila na hindi nakabase kung sinong team lead nila, ano gagawin nila, and all of that. So, ayun po. Ayan, feed my sheep. And the question is, how can you stand for truth with courage? Napakahirap pong gawin, lalo na yun ngayon sa mga ganong sitwasyon na napakahirap mag-stand out sa karamihan just to prove what we stand for also. So, when fear makes us people pleaser, ang hirap no, yung parang gagawin mo na lang. Isang example ko pa dyan, sorry. Naalala ko, nung unang-una kong nabasa yan, yung fear, pleaser, ang example na nabasa ko ay, kapag yung yung abused ka, sometimes, pag na-abuse ka, ang tendency ay, ipiplease mo na lang siya. Yung parang, ang response mo na lang, i-give mo na lang kung ano yung makakapagpasaya sa kanya. Kasi takot ka dun sa tao. Takot ka na magkagalit kayo. Hindi kayo pareho ng point of view, pero natatakot kang masira yung relasyon yung dalawa. Kahit na mali na yung sinasabi niya, nananahimik ka na lang kasi natatakot ka na magkaroon ng problema between the two of you, na ang ending, di mo siya na-correct. Kasi you just want to please the person. Kaya nanahimik ka na lang and nayaan mo na lang siya maniwala sa something na hindi naman tama. Yun. Reflection. So, fear is real, but God is faithful. Alam naman po natin yan, no? Na ang fear, nandyan siya talaga. Unfortunately, dumarating siya talaga. Nagkakaroon ng moment na meron tayong mga takot. Pero the best response is really yung kung anong faith na meron tayo inside, kung ano yung relationship natin sa Lord. Ibibigay natin sa Lord yung tiwala, yung buong tiwala natin towards that. May alala naman akong fear. Ang isang ko palang fear nung bata ako, yung sa may amin, di ba, skinita lang po yung sa amin. Tapos may pwesto dito na bakanting lote. Tapos madilim siya. Nung bata ako, tuwing maglalakad ako, pagtatapat na ako doon, Lord, wala sana ako makita. Sana walang magsalita, walang magpakita, ganon. Ganon ako talaga. As in, every time na maglalakad ako, ganon yung takot ko doon sa, napakaliit lang ng pwesto na yun, pero tuwing maglalakad ako doon, parang feeling ko merong lilitaw kasi. So talagang every time na magpapray talaga ako, Lord, ayoko na. Ayan, no matter what your response, actually, fight, flight, freeze, or fawn, alalahanin po natin na God is with us. Kahit kasi yung response, sometimes hindi natin naiisip yung best response. Parang napakahirap naman na kapag natatakot ka, ora mismo, mag-iisip ka, anong gagawin mo? Minsan, gano'n, no? Minsan yung parang si Joel sa English. Si Joel sa English, pag magre-respond siya in English, iniisip niya muna kung present tense, past tense, future tense, ganon. So ang ending, hindi natatapos yung mag-isip kasi pinipilit niya isipin muna yung kala gusto na sabi niya, wag mo nang isipin yung sabi sa niya, wag mo nang isipin kung tama yung grammar mo o hindi, basta makasagot ka. Ganon. Pero in reality, yung fear, minsan napakahirap po na agad-agad may isip mo yung response na gagawin mo. Pero kailangan po natin, pinag-iisipan natin yung response natin, yung appropriate response
sa isang sitwasyon. And in any, ano man yung piliin nating response na yun, for sure naman that the God is with us. Babantayan naman tayo ng Lord. Kailangan lang maging open yung mind, open yung ears, open ang spirit, na para malaman natin kung ano talaga yung sinasabi sa atin ni God. Okay? Be strong and courageous, for the Lord God is with you. Joshua 1:9. So, this week po, kahit kailan, this week or kahit kailan, siguro is i-aim po natin na kung ano yung fears na meron tayo. Pag-isipan natin kung meron kayong specific fear or worry, yun, ano yung gagawin nyo? Parang hintayin nyo pa ba natin na dumating muna yung panahon na yun? Tsaka na lang natin isipin kung ano yung response natin. Better yet, ngayon pa lang po, pag nangyari yun, ganyan. Take a moment to think about it. Okay na. Choose faith over fear. So, sa lahat po ng pagkakataon, ang isipin po natin at piliin po natin sa pagkatakot, natatakot tayo, pero whenever God is with us, sabi nga, no, bakit ako matatakot? I am with my Lord. I am with God. So, who shall I fear? Ayun po. Thank you so much po.